Ang ilang mga Pinoy celebrities ay nalunod sa kakatrabaho na ang ilan sa kanila nakalimutan na ang pangarap nilang magkaanak hanggang sa hindi na nila namamalayang matanda na sila. Kaya naman marami sa ating mga iniidolo ang kinonsider ang tinatawag na surrogacy. My partner and I decided, okay, let's try surrogacy. Ang surrogacy ay proseso na kung saan ipapahiram ng isang babae ang kanyang sinapupunan para dalhin ang anak ng ibang tao. Panahon na. Sa video na to, tara, alamin natin ang kanilang personal na dahilan, emosyon sa likod ng desisyon, at syempre, magkano nga ba ang nagastos nila? Noong 2015, magsi-60 years old na si Dr. Vicky Bello, meaning senior citizen na siya that time. Pero hindi pa rin nawala ang pangarap nila ni Hayden na magkaroon ng sariling baby. And that same year, ipinakilala nila si Scarlett Snow Bello. Ipinanganak sa tulong ng surrogate na nasa US o Mexico. Wala silang inilabas na opisyal na gastos. Ngunit base sa professional estimates, cited ng sources, ang buong proseso ay maaaring umabot ng $75,000 to $150,000 or 4 to 8 million pesos. Yan kung donor egg ang ginamit. Para sa kanila, ito'y paraan para maging magulang nang hindi sumasailalim sa public scrutiny, preserving dignity while fulfilling dreams. Ang isa sa pinaka-emosyonal na kwento ay ang surrogacy journey ni Alice Dixon, isang demanding process na umabot ng halos 10 taon. Si Alice, ginusto niya kasing ma-fulfill ang panibagong role bilang mom kahit nasa edad na 51 years old na. Noong 2021, ipinanganak niya si Aura via surrogate. Sa akin, it was never about the way that I would look after it. It was about my age and my concern about it's like the safety of the baby. The safety of the child, the wellness of the pregnancy. And so and I had tried previously. It didn't work out. So parang my partner and I decided, okay, let's try surrogacy. Yeah. Noong February 2019, ipinakilala ni Corina Sanchez at Mar Rojas ang kanilang kambal na sina Pepe at Pilar. Ang kanilang surrogacy journey ay matrabaho, ngunit maligayang karanasan sa Amerika. Pinili nila ang gestational surrogacy abroad dahil hindi pa legal ito sa Pilipinas. Bagamat hindi ibinunyag ang eksaktong presyo ng kanilang nagastos, ang estimate sa standard na gastos ay nasa $40,000 to $50,000 or 2 to 2.5 million pesos. Depende pa yan sa donor at clinic. Ginawa nila ito para maging ligtas sa legal na proseso at regulatory concerns para sa mga anak na ligtas at may proper documentation. Time has changed people's minds about this. In fact, una, nung mga panahon na yun, nasabi ng mga kaibigan ko, Corina, ang bata ay bata. Pag lumabas na yung sanggol, sino pa ang magnenega dyan? Kung sino man ang magnega dyan, yun ang kontrabida. Sabi ko, nga, ano? Si Joel Cruz ang pinakamatibay sa kwento sa listahang ito. Noong 2012, nagsimula ang kanyang journey sa surrogacy sa Russia. Ngunit hindi iisa ang kanyang naging anak. Simula noon, nakawalong anak na siya. Yan ay dahil sa tulong ni Lilia, isang Russian surrogate, gamit ang kanyang sariling eggs. Sobrang committed siya. Umabot sa 52 to 54 million pesos ang kanyang ginastos. Ibig sabihin, kada set ng twins, tumatayang 12 million pesos ang kanyang gastos. Kapag solo baby naman, 9 million pesos. Kasama na dyan ang kanyang business class flight tuwing lumilipad siya papuntang Russia. Bakit daw niya ito ginawa? Para tuparin ang pangarap niya magkaanak bilang isang openly single gay man na may kakayanang maglaan ng love at care sa kanyang mga sariling anak. No, hindi pa sila nakapanganak via surrogate. Pero sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo openly considered it bilang option. Sa kanilang YouTube vlog, ibinahagi nila ang komplikadong path patungo sa parenthood. Hindi ito natuloy. Pero ang kanilang openness sa surrogacy reflects the emotional honesty sa kanilang journey bilang couple, facing fertility stress. Ang surrogacy sa Pilipinas may cost around 800,000 pesos. That's for local gestational embryo transfer. But most celebrities ay pinipili ang magpa-surrogate abroad for legal clarity. At minsan, dahil din sa itsura ng kanilang magiging anak. Ikaw, sang-ayon ka ba sa surrogacy? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.